Hello, good morning po. Good morning po sa lahat. Ayan, isang magandang araw muli sa inyo. Isang pinagpapalang araw po muli sa inyo. Ayan, so bago po ako mag-umpisa guys, ay syempre welcome back to my channel, Hilda Chavez Evio po. Ayan, ang gagawin ko today guys ay isi-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng isang wedding bouquet. DIY wedding bouquet. Dahil meron pong magaganap na celebration, yung aking best friend ay kakasal sa kanilang silver anniversary. So kaming mga malalapit na kaibigan sa kanya ay kinuha niyang mga abay at mga sponsors. So ayan, at ang napag-usapan namin guys ay since para makatulong kami sa kanya, kwenta regalo na namin sa kanya, ay kami na ang magpo-provide ng aming mga gagamitin. Bahala na kami, basta't ang ibinigay lang nila ay ang kulay ng motif. So ayan, dahil gusto kong makatipid at syempre gusto kong ipakita na pwede naman akong gumawa ng bouquet na pwede kong magamit, na hindi na ako bibili. So ayan guys, at ngayon ay gagawa na lang ako ng aking bouquet na gagamitin sa kanyang wedding day dahil special ang wedding na yon para sa kanya at syempre para na rin sa akin. At syempre dahil gusto ko ang gagamitin ko, gawa ko. Kaya eto guys, i-share ko sa inyo kung paano makatipid sa mga ganitong okasyon na pwedeng-pwede nyong gawin. Matyaga lang kayo, ay pwedeng-pwede po maganda at talagang presentable. So ayan guys, eto ang aking mga materials na gagamitin na galing sa mga patapon na mga bagay. Siyempre, ayan. Eto guys. So ayan po, eto. Meron ako ditong lumang mga bulaklak. Ayan. Luma na siya guys. Ayan, yung dati kong yung ginamit sa isang event. Ayan. At wala naman na akong paggagamitan. So, kakalasin ko ito ngayon. At ito ang aking gagamitin sa gagawin kong bouquet. Yan, meron din ako ditong barbecue stick. Ayan. Kasi stick na lang, hindi na ako gagamit ng alambre. Mga tape, ayan. Ganito lang. At ang aking eco bag na green, ito lang naman, ready ko para kung pwede ko siyang lagyan ng green. Kung hindi babagay, hindi ko na lang ilalagay. At itong aking gagamiting white petals ay yung mga pinagbalutan ng appliances guys. Kapag bumibili ako ng appliances, ito yung nakabalot na malambot para siyang bubble wrap pero wala lang siyang bubble. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito pero malambot siya, foamy siya at maripis. So ayan, hindi ko tinapon kasi napakagandang gawing petals ng DIY flowers ito guys. So ayan, at eto na nga, uumpisahan ko siyang gawin. Ayan. Nandito lang guys. Dahil may butas naman na itong dating plastic flowers na ito ay actually hindi pala siya plastic, tela siya. Kaya malambot. Ayan. Pasok ko lang siya dito. Yan. Para mag-form siyang pinaka-center ng flower. Didikit lang. Ayan. At ang kalalabasan nito guys ay maganda talaga. Ayan, para maging mas madikit siya. Ayan, tiyagaan lang guys. At talaga namang maganda ang magiging bouquet na gagamitin ko. Siyempre, para makatipid, hindi na binibili. Napaka-special ng wedding na yun guys. Diluin umabot sila ng silver wedding. At thank you nga pala sa aking kaibigan na humili sa akin bilang isa sa kanilang mga wedding sponsors. Actually guys, bridesmaids ako. Ayan, dahil best friend ko siya kaya kami na lang din. Ayan, ganyan lang kadali guys. Easy, napaka-easy lang. Tulad nga ng sinasabi ko kapag DIY ako, dapat maparaan lang at malikhain ng ating mga kaisipan ay makakagawa tayo ng magagandang bagay. Ayan. Alam niyo ba guys na lahat ng mga ginawa kong pang-display dito sa bahay is DIY ko lang.
iniisip ko lang kung ano magandang gawin sa mga bagay-bagay na luma or patapon na ng mga gamit. So, eto na guys, natapos ko na siya. Di ba? Talagang nagmukha na siyang little tulip. Ayan. Next naman, eto naman guys, eto na yung foamy plastic na gugupitin ko siya. Eto talaga, nakabalot ko sa aking TV nung binili ko siya. Kaya naisip ko, ito po itapon kasi talaga naglalaro yung isip ko kapag merong mga bagay na nakikita ko. Naglalaro agad yung isip ko na magagamit ko ito, sabi ko. Kaya itinatago ko lang talaga sa stock room namin lahat ng mga bagay. Minsan sabi nga nila, ipon daw ako ng ipon ng basura. Sabi ng mga kasama ko dito sa bahay, sabi ng mga anak ko, ayan. Kaya lang, alam kong may magagamitan eh. Ayan, gugupitin ko lang ito guys. At talaga napaka-memorable ng wedding na ito. Biruin mo guys, ako ang gagawa ng sarili kong bouquet. Actually, meron namang silang mga pre-provide na flowers, ipoprovide na mga flowers. Kaya lang, pwede rin na ipoprovide namin. Kung meron daw kaming sariling gagamitin, ayun ang gamitin namin para mas comfortable. Kasi syempre, puro na mga thunders ang mga kasali. Dahil nga, silver wedding yun. Kaya, mga kabatch na rin niya, yung mga kasamahan niya dati, kami na lang. Tsaka yung mga anak niya, ayan. Kaya congratulations sa inyo at sa mga iba pang ikinakasal ngayong June ay congratulations and best wishes sa mga newlywed at sa mga nag-remarried. Like my best friend, ayan, sila ay magre-renewal ng vow ngayong kanilang silver wedding. So, ayan, ganito lang guys. Yan. Titiin lang at ikat-kat. Kasi gagawin ko itong white petals. Siya yung ipapalibot ko dun sa aking bulaklak. Kasi mas magandang gawin ito guys dahil hindi siya nagbe-bend-bend. Talagang matigas siya kapag ginawa mo. Hindi nag-iiba yung forma niya. Talagang buhay na buhay ang dating pag inilagay mo ito sa bulaklak. Kasi before, gumawa na rin ako ng ganito. Kapag piyestang patay, ayan, dinadala ko sa cemetery. Ayan, kaya nakakatipid ako ng bulaklak kapag araw ng mga patay kasi gumagawa talaga ako. Ngayon nga, nag-iipon na naman ako ng mga materials dahil parating na naman ang araw ng mga patay. So, ayan, sa mga mahal ko sa buhay, dadalhan ko ulit sila. Kasi mas maganda yung ginagawa ko lang dahil hindi sila nalalanta. Pagka dumalaw uli ako sa susunod, andun pa, makikita ko pa. Tsaka wala naman akong araw ng pagpunta sa aking mga mahal sa buhay na yumao. Every time guys na nagagawi kami sa Manila, dumadaan na talaga kami sa puntod ng mama ko saka ng ate ko kasi minsan pag piyestang patay hindi kami sumasabay kasi sa Manila is napakadaming tao. Kaya ang ginagawa namin, pag hindi araw ng patay, doon kami dumadalaw. Ayan. Kahit doon sa papa ko sa Bicol, ayan. Hindi araw ng patay ang pagdalaw. Basta't umuwi kami, palagi kaming dadalaw. Mas maganda yung ganun. Kasi nasosolo namin yung cemetery. Walang maingay, walang magulo. Di ba guys? So, ayan. Ganito lang siya. Pwede rin magdagdag pa ng petals, pakapalin. Pwede. Kaya lang ako, hindi ko masyadong papakapalin. Tama na yung 3 o 4 kasi pagkukumpul-kumpulin ko pa ito eh. Kakapal pa siya. At kapag natapos na ito, ang ganda na guys. Ang dating niya ngayon para siyang orchids. Ayan, para siyang orchids na waling-waling. Ganito yung bulaklak ng waling-waling dati kasi meron ako orchids. Violet din ang kulay niya.
Ayan, ganyan lang. Dagdag lang ng petals. Tsaka idikit nyo guys ang talaga. Stick glue talaga. Para mas madikit. Kasi kapag tape or pandikit lang na glue, naaalis. Kaya mas maganda stick glue talaga. Dahil makapit na makapit yan. O yan. Di ba ang ganda guys? Yan. Ganyan lang Pero kung gusto nyo gumamit ng wire or alambre, kung gusto nyo i-bend siya, mas maganda din. Kasi ako hindi ko talaga siya i-bend. Hindi po bending ang bukay na kasi ito. Ito pang tuwid lang. Diba? Saan ka pa guys? Bakit ka bibili? Kung pwede ka namang gumawa. Kasi yung iba, hindi lang talaga sila matyaga. Dahil matyaga naman ako sa mga bagay-bagay. Eto na guys. Tingnan nyo naman, tapos na siya. Ayan. Diba? Pwedeng-pwede na. At sa tingin ko naman, mas maganda ang bulaklak na bibit-bitin ko kaysa dun sa bride. Sorry my friend. Mas magandang bulaklak ko sa'yo. Actually, ang motif nila is violet. Ayan, kaya violet ang napili nilang kulay. Kaya violet din. Na-tiyempo naman na meron akong violet na artificial flower. So, ito namang manipis na ano bang tawag dito? Ito yung eco bag na manipis na manipis. So, ayan. Yung kulay green, guys, medyo hindi siya bagay. Kaya ito na lang yung gagamitin kong pambalot sa stick. Para white na lang siya. Kasi sinubukan ko yung green, hindi maganda. Kaya ito na lang. Dapat yung green kasi siya yung ibabalot ko sana dito sa kanyang stem or dito sa stick. Dapat pala white. Ayan. Balot lang ako. Napakabilis lang. Ayan. Kaya pag meron kayong mga ganitong materials guys, huwag nyo itapon. Hindi ako nagtatapon ng mga luma talaga. Lalo yung mga eco bag, iniipon ko yan. Kasi pag parating na naman yung ganitong mga occasion, yun ang magandang gawing flowers kasi tela. Saka kahit mabasa, hindi masisira. Kasi kapag crepe paper, kasi nung araw, nung mga bata pa kami, crepe paper talagang ginagawa namin bulaklak kapag araw ng patay. Kapag natataon umuulan, ayun, nagkukulay-kulay na rin yung kamay namin. Talagang kumukulay, pati yung sahig ng sementeryo dun sa ninuno namin, yung sa sahig ng nicho nila, nagkukulay-kulay na. Ayan, balot lamang lahat. Alam niyo ba guys na ganito lang ang pang-relax ko? Kapag wala akong ginagawa dito sa bahay, hindi ako lumalabas para magtambay-tambay, hindi ko ugali yung ganun. Nag-iisip ako kung ano ang pwede kong ayusin or gawin sa mga bagay-bagay na meron dito. Ayan, kaya mabuti na uso tong vlogging. Kasi dati pa, marami na rin akong mga ginagawa-gawang kung ano-ano. Kaya ngayon ay i-vlog ko na. Lalong mas maganda. Ayan guys, ganito na siya ngayon. Dahil may white petals na siya, talagang na-enhance yung kanyang ganda. Dahil meron na siyang balutin yung kanyang stem. At ito naman guys, pinutol ko yung sa tissue. Ito yung sa gitna ng tissue. Ayan, siyang gagamitin kong handle. Ayan, ipapasok ko lang ito isa-isa. Hindi ko na ito ididikit guys kasi makapit na siya. Kasi siksik naman siya, sisiksik siya. Ayan, pag nailagay ko na ito lahat,
makapit na siya. Hindi na siya mahuhulog. Yan, ganyan lang. Isa pa ito sa pag-relax guys. Kung kayo ay nai-stress, ganito lang gawin niyo, promise. Mare-release yung stress niyo kung mataas ang presyon ninyo. O, gawa kayo ng mga ganitong bagay. O kung ano pa yung mga alam din ninyong mga bagay-bagay na maganda, gawin niyo yan. Therapy ito guys sa mga taong nalulungkot. At ayan, dahil nga hindi bagay yung kulay green na eco bag na para ibalot at gawin ko siyang dahon, sinubukan ko, hindi maganda. So, andito ako ngayon sa stock room. Ayan, naghahanap ako ng silver ribbon. O yan. O ito, nakahanap ako. Ito na lang gagamitin yung dati kong ginamit sa Christmas tree namin. Ayan, kaya gusot-gusot siya, o. Gagamitin ko ulit din siya dito. Kasi total silver wedding naman, kaya bagay na to dito. Silver ang kulay. Ayan. Mabuti na lang hindi ko itinapon tong mga pinaglumaan na ginamit sa Christmas tree namin. Nakasayang nga kapag itatapon mo pa. Inisip ko kasi, sa susunod, di gagamitin uli kahit gusot-gusot, unat-unatin lang yan. O, ito nga, gusot-gusot eh. O, ganito lang yan. O, ayan. Ididikit ko naman ngayon dito, papalibutan ko siya ng paganyan. Kasi sinubukan ko sana yung kulay green na eco bag. Ang pangit niya, hindi siya bagay. Lalo silver wedding, parang hindi naman bagay na green, na may green. Akala ko okay kasi sana gagawin kong dahon. Kaya ito na lang, mas babagay siya, mas maganda. Ayan, ganyan lang. Papalibot ko lang ito lahat dito. So, yan, ididikit ko and then, ayan, talian ko ulit itong white. Marami pa akong sobra dun sa ginawa kong petals, kaya ito, ginawa ko ulit siyang pangtali. Dinikit ko rin, kasi baka naman maalis. Ayan. Ayan, nabalot ko na siya guys. Oh, ito, ganito na siya. And then, bouquet na siya. Simple lang. Oh, lagyan natin ng konting palawit. Lagyan natin ng ribbon. Pag binitbit ko ito guys, hindi na ito magmumukhang DIY. Hindi na ito magmumukhang hindi binili. Ewan ko lang yung mga kasama ko kung saan sila kukuha ng bulaklak nila. Pero alam ko meron namang na-provide na flowers doon. O, diba? Ganyan lang, o. Tali ko lang yan sa handle. Para kapag naman lumalakad, may hinahangin-hangin na ribbon. O, diba? Ganyan lang kadali guys ang paggawa. Kung kayo naman ang gagawa, nasa sa inyo kung gusto nyong bumili ng gagamitin. Nagagamitin na panglagay nyo, pwede rin kayong bumili at kayo na lang ang gumawa. Kung kayo ay matyaga, like me, kasi ako matyaga ako. Matyaga ako sa paggawa-gawa ng kung ano-ano.
O ayan, ganyan lang kasimple at tapos na ito guys. Ayan. O, ayan, bouquet na siya. Hindi siya mukhang luma. Yay! Ayan, ang ganda-ganda ng ating bulaklak. Pwede rin gumawa ng ganito guys sa mga party. So, eto na ang aking finished product. Ayan, simpleng-simple. Walang kagastos-gastos. Maganda na, tipid pa. O, diba guys? Kahit umulan pa, masabak pa kami sa ulan sa kasalan kasi garden wedding yung guys. After sa church yata, ang reception is garden. Very sweet. Kaya hindi ito mababasa. And then, eto na ang aking dress. Ayan. Actually, casual dress lang guys dahil hindi naman first wedding yun. Silver na, kaya dapat ang isusuot ng mga kasali doon dahil puro mga may edad na mga kasali is hindi dapat sila papapatid dun sa damit na gagamitin. Kaya ako, nagdamit ako ng maikli lang para hindi na sagabal, komportable kang lalakad. Kasi kung mahaba pa, ay sigurado naman na hindi ka makokomportable. Yung mga may edad na mga kasama ko pa doon is hindi na sila talaga makokomportable. Kaya napag-usap-usapan na dapat yung isusuot namin, komportable kami. Kami nang bahalang pumili o humanap ng aming isusuot. At ayan na nga po guys, tapos na ang aking ginawang bouquet. So, since today yung araw ng wedding, ayan, nakabihis na ako guys. Nag-dress na ako dahil papunta na kami ngayon sa simbahan. I-share ko lang sa inyo kung ano ang naging dating nitong aking ginawa. Siyempre talagang ito ang aking dadalhin dahil kanya-kanya kaming provide ng bouquet. Kung ano yung aming gagamitin, kanya-kanya kaming provide. So, ito ang aking outfit papunta doon. Ayan. So, ayan, kasi baka doon hindi na kami makapag-picture-picture dahil wala naman akong kasamang pupunta doon. Ipipick upin lang ako dito. So, mahirap magpa-picture kaya nag-video na ako today para makita ninyo. Ayan. Ang ganda guys, oh. Makakatipid. So, ayan guys. Thank you very much for watching my video at sana ay makatulong sa inyo kung paano gumawa ng recycle bouquet na galing lang sa mga patapon na basura. Ayan. Hindi na siya halata guys na scrap siya. Hindi siya halata. O, ayan. Tingnan nyo ang ganda, o. O. Ayan, ganyan. So, ayan. Dapat maparaan lamang at matuto tayong gumawa ng mga bagay-bagay na mapapakinabangan natin. So, ayan. At sa aking kaibigan na ikakasal for today is happy silver wedding sa inyo guys. Sana ay umabot pa kayo sa golden at tayo-tayo pa rin ang magsama sa inyong golden wedding sa mga darating pang panahon. Another 25 years guys. So, ayan. Congratulations sa inyo at happy wedding and thank you very much po sa panonood ng aking video. God bless everyone. Bye!